Pagkatapos magpatawag ng maraming meteor storm si Demon King Dazzle ay agad na tumungo sa kanila ang Holy Saint at agad na gumawa ng barrier upang maiwasan ang malawakang pinsala mula sa ataking ginawa ng Demon King, dahil sapat iyon upang wasakin ang buong lungsod kahit na sinabi pa ng kanyang general na iyon ay level 1 meteor storm lamang. Pagkatapos gumawa ng barrier ay makikitang lumapit ang Holy Saint sa Demon King at agad siyang kwinilyuhan. Galit na galit niyang tinatanong kung ano ang kanyang gusto. Bahagya namang nagulat ang Demon King nang makita siya, namumulang inihayag ng Holy Saint ang kanyang inis dahil sa ginawa niyang biglang pag-alis mula sa gitna ng kanilang labanan, pagkatapos ay nagpakita mula sa wala sa kanyang lungsod. Dagdag pa niya na hindi niya babanggitan ang kanyang ginawang pag-teleport sa kanya sa kama. Labis naman ang pagkabigla ng lahat ng nakarinig ng kanilang naging usapan kasama na ang general ng Demon King. Inihayag din ng Holy Saint na alam niyang noong siya ay agad na nakatulog dahil sa sobrang pagod ay nagpakita ang Demon King sa labas ng kanyang silid. Galit din niyang isinisigaw na siya ay labis na kinulang sa tulog ng dahil sa kanya at itinanong kung gusto niya ng isang laban. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang sinasabi ay biglang nagsalita ang babaeng tagapagturo at namumulang itinanong kung sila ay magkaibigan. Makikita ding pinag-uusapan na sila ng maraming tao, hindi sila makapaniwala na nakasama ng lalaking iyon sa kama ang kanilang Lady Saint, ayon pa sa ilan kung sila ay magkasintahan. Nagtataka din ang ilan kung talagang ganoon sila kalapit sa isa't isa. Inaakala din ng iba na sila ay gumawa ng kababalaghan, humihingi ng sorry ang babaeng tagapagturo na nakikiusap kung maaari nilang ilipat ang kanilang pribadong pag-uusap sa isang lugar na mas pribado. Labis ang pamumula ng Holy Saint ng kanyang mapagtanto ang kanyang nagawang pagkakamali. Sinubukan niyang magpaliwanag na hindi maaring maging sila at muntikang mabanggit na ang lalaking iyon ang Demon King. Iniisip niya na kapag kanyang inihayag sa kanila na siya ang Demon King ay siguradong magkakaroon ng kaguluhan dahil sa naroon ang demonyong hari sa loob ng lupa ng banal na simbahan sa gitna ng lungsod. Dagdag pa ng Holy Saint na siguradong ang lahat ng paladin at mandirigma ng simbahan ay lalabas upang tugisin ang Demon King at ang mga magiging pinsala ng labanan ay hindi mabilang at itinanong sa kanyang sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Nang biglang itinanong ng Demon King sa babaeng tagapagturo kung maari ba niyang gawin ang susunod na test dahil naudlot ng Holy Saint ang kanyang unang test. Makikitang nabigla ang Holy Saint nang marinig iyon at sinabi sa kanyang isip na iyon ay kasalanan ng Demon King. Humihingi ng tawad ang babaeng tagapagturo dahil labag sa rules ang pagbibigay ng ikalawang test. Ngunit kung siya at ang Holy Saint ay nasa isang relationship ay maari nila siyang bigyan ng pagkakataong makapasa. Dagdag pa niya na ang ganoon kalakas na meteor storm ay kayang tapusin ang buong army ng Demon King. Nawindang naman ang dalawa nang marinig ang sinabi ng babaeng tagapagturo. Biglang nagsalita ang general na inihahayag na siya rin ay kakilala ng lalaki iyon at maaari din niyang ipatawag ang isang bulalakaw. Dagdag pa niya na katulad sa nangyari ay maari ding mabigo ang kanyang magiging pagsubok ng dahil sa Holy Saint at kailangan niyang makasama ang kanyang hari kahit anong mangyari. At napunta tayo pagkalipas ng maraming araw at makikitang naglalakad ang Demon King at kanyang general. Sinasabi ng general na kaaya-ayang tingnan ang Demon King ngayong araw. Ipinaliwanag naman ng Demon King na dahil iyon sa kanyang kasuotan. Ngunit labis na nawindang ang general nang makita ang simbolo ng Holy Church na nakakabit sa leeg ng Demon King at agad na itinanong kung ano ang ginagawa ng simbolo ng Holy Church sa bandang leeg ng kanyang hari. Sinabi ng Demon King na iyon ay talagang kasama sa kanilang kasuotan. Nang bigla silang pinag-uusapan ng maraming tao, nagtataka ang Demon King kung bakit siya nila pinagtitinginan. Itinanong ng kanyang general kung hindi ba niya nakikita ito ay dahil ipinakita niya ang tulad ng kahangahangang bagyo ng meteor. Malinaw na ang mga tao na ito ay hinahangaan ka ngayon. Sinabi ng Demon King na ito ay naiiba kaysa sa uri ng pag-ibig na nakuha ni Roland. Inaakala niya na ang mga masasamang sinasabi ng marami ay isang uri ng pag-ibig.
Karamihan sa mga taong iyon ay galit sa kanya nang kanilang malaman na dinala niya ang Holy Saint sa kanyang kama at inakalang may ginawa silang kababalaghan. Habang naglalakad ipinahayag ng Demon King na siya ay nagtataka kung anong uri ng pagsasanay ang kanilang ginagawa sa bagay na ito ng akademya. Sinabi din ng general na dahil ito lamang ang unang araw kaya marahil ay kailangan tumakbo ng 200 kilometro upang magpainit. Itinanong ng Demon King kung hindi ba masyadong madali iyon. Nang biglang pinatigil ng Demon King ang kanyang general sa paglalakad na pinagtaka nito, itinanong niya ang kanyang hari kung may nararamdaman ba siyang kalaban o panganib. At itinuro ng Demon King ang Holy Saint sa kabilang gilid na nakatingin sa kanila habang naglalabas ng masamang aura. Sinabi ng general na hindi man lang sinubukang itago ng Holy Saint ang kanyang aura. Agad namang iniutos ng Demon King na sila ay magpanggap na tila hindi nila siya nakita. Ayon din sa general na mukhang sila ay mapapasubok kung kanila siyang papansinin, makikita namang nagalit ang Holy Saint sa kanilang ginawang pag-ignore sa kanya, nagsimula silang tumakbo at makikitang sinusundan sila ng Holy Saint na galit habang sinisigaw ayon sa kanya na alam niyang naririnig nila siya kaya tigilan nila ang pagpapanggap na hindi nila siya naririnig. Dagdag pa niya na marami siyang sasabihin patungkol sa nangyari noong nakalipas na mga araw. Hanggang sa nawala ang dalawa na kinabigla niya, halos mangiyak naman ang Holy Saint na sinasabing gusto niya lang makipag-usap at tinatanong kung bakit walang sinuman ang nakikinig sa kanya. Dagdag pa niya na kahit ang kanilang ulong pari ay sinisisi siya para sa lahat. Sinisi siya ng kanilang pari dahil sa pakikipagrelasyon sa hindi kilalang lalaki. Dagdag pa ng pari na dapat siyang maging pangunahing halimbawa para sa iba. Iniisip naman ng Holy Saint na kung kanyang aaminin ang totoo na iyon ang Demon King ay siguradong magkakagulo. Napaupo na lang ang Holy Saint habang umiiyak at sinasabi kung bakit nangyayari sa kanya ang mga bagay na iyon. Nang may isang tao ang lumapit sa kanya at nalaman nating iyon ang Demon King at itinanong kung ano ang kanilang pag-uusapan. Agad naman niyang pinunasan ang kanyang luha, sinabi ng Demon King na narinig niyang sinabi niya na gusto niyang makipag-usap bago siya tuluyang mag-teleport. Ngunit nabigla siyang makita na umiiyak ang Holy Saint kasabay noon ay makikitang may isang atake ang papalapit sa kanya. At makikitang siya ay malakas na sinipa na naging dahilan ng malakas na pagsabog ng hangin sa paligid, nagdahilan ang Holy Saint na hindi siya umiiyak lalo na sa harap ng isang Demon King, ngunit hindi niya matatago ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Makikita din na sa kabila ng lakas ng ataking binitawan ng Holy Saint ay sinangga niya lang iyon gamit ang isang daliri, at sinabi na kung totoo iyon ano ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Agad namang siyang nagdahilan na iyon ay dahil siya ay galit. Itinanong niya sa Demon King kung alam ba niya kung anong mga problema ang kanyang idinulot sa kanya. Inihayag din niya ang kanyang pagkadesmaya dahil sa pagtakas ng Demon King mula sa kanilang laban. Dagdag pa niya na kung gusto niya ng laban ay lalabanan niya siya ayon pa sa kanya na akala niya ang isang demonyo ay dapat na tapat sa katarungan ng labanan. Sinabi din ng Holy Saint na kung siya ay nakikipaglaban sa kanya ay nais niyang gawin ang kanyang buhay na kahabag-habag. Nalungkot naman ang Demon King nang marinig iyon, bahagya siyang namula at inisip kung dapat ba niyang aminin na kaya siya naroon ay upang maghanap ng pag-ibig. Mautal-utal niyang sinusubukang aminin na naging dahilan ng pagkainis ng Holy Saint. Labis ang pamumula niya habang sinasabing nais niyang maunawaan kung ano ang pag-ibig kaya siya naroon sa lungsod. Dagdag din niya na nais niyang matuto tungkol sa pag-aaral ng mga tao. Natahimik ang Holy Saint nang marinig ang dahilan Demon King hanggang sa siya ay matawang ngunit agad din niya itong pinigilan. Inasahan naman ng Demon King ang kanyang magiging reaksyon, nagsimulang magseryoso ang Holy Saint at sinabi na siya ang Demon King kaya hindi siya dapat magtiwala sa kanya. Dagdag pa niya na kailangan niyang protektahan ang kanyang mga tao, ngunit para sa ilang kadahilanan ay nararamdaman niya na nagsasabi siya ng katotohanan, at kung totoo man iyon, naniniwala siya na hindi masama ang kanyang sinusubukang gawin. Sinabi din ng Holy Saint na kung makilala niya ang mga tao, marahil ay pag-iisipan niya ang kanyang magiging susunod na hakbang laban sa mga tao.
sinabi ng Holy Saint na hahayaan niya siyang gawin ang gusto niya ngunit kanyang babantayan lahat ng magiging kilos niya. Dagdag pa niya na kung may sasaktan siyang tao sa loob ng kaharian ay magpapatuloy ang kanilang laban at itinanong kung naiintindihan niya iyon. Ngunit siya ay hindi makapaniwala nang nangako ang Demon King at tinawag siya sa totoo niyang pangalan na Sylvia. Makikita naman na natuwa ang Holy Saint nang marinig iyon ngunit agad siyang nagpanggap na galit at sinasabing wag niya siyang tatawagan ng casual sa kanyang pangalan. Agad ding itinanong ng Demon King kung gusto niya siyang tawagin na Hero or Holy Saint na agad din niyang tinanggihan.